Maligayang pagdating sa dapitan. Gracias, Kapitan. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng pangusang bisita. Hindi ako bisita, Senyor. Ako'y pinatapon ng gobyerno. Sa madaling salita, preso. Padre, nandito na si Rizal. Ang sikat na manunulat ng No Limit ng Ere at El Filibusterismo. Ang dakilang ere at filibustero. Ang mortal na kaaway ng Espanya at Simbahang Katolika. Kilala ko na siya. Senyor Rizal, ayon sa sulat ng Gobernador General, pwede kang mamili ng titirahan. Maaari kang tumira sa ating kumbidensya o sa kumbento ng simbahan. Sa kumbento, papayag lamang ako kung babawiin ni Rizal ang mga paratang niya laban sa Simbahang Katolika. Papayag lamang ako sa ilang kondisyon kung mangungumpisal siya at magbabalik loob sa tahanan ng Diyos. Kung babawiin niya ang mga paratang niya laban sa Simbahang Katolika. Yun na siguro ang pinakamalungkot na lugar na nakita ko, Kapitan. Hindi ka nangkutan ng nagkita ko dito, hindi ka payapaan at katahimikan. Sobrang katahimikan. Kahit ang mga ibon na hindi umupuno. Sa mga bahay-bahay, wala kang maririnig na tawanan, kundi ang walang tigil na paglorosaryo. Minamahal ko ang nanay. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Hong Kong. Mabuti naman ang kalagayan ko dito. Para lamang akong nagbabakasyon kaya lamang ay hindi ko kapiling ang aking pamilya. At wala akong kalayaan. Para sa Pilipinas ang pinaglalaban kong reforma, Kapitan, wala sa ibang bansa. Mawalang galang na po. Kayo po ba yung doktor na pinag-uusapan dito sa bayan? Marahil ako ngayon binibigyan. Doktor, sana ko ay matulungan niyo kung saan mga karamdaman sapagkat kami mahirap na. Dr. Rizal, maaari po ba kayong magkwento sa amin? Ari, sapagkat mabubuti kayong mga bata. Ito ay pinalagatan. Senyor Blumentritt, mahal kong kaibigan. Hindi mabura sa isipan ko ang masasayang araw ko dyan sa Europa. Wala na ang mga araw na yon. Ang mga pakpak ng paru-paro ay nasunog sa nining ng liwanag. Pero mula sa kasamaan ng kasulukuhan ay maraming mapupulot na kabutihan sa hinaharap. Minamahal kong nanay, dahil sa pakiusap ko, ay sa wakas pumayag din ang Gobernador General na makapiling ko kayo ng aking mga kapatid. Aasahan ko ang iyong pagdating. Magandang umaga, mga kaibigan. Nandito pala ang aking ina, aking mga kapatid. Lubusang nabig sa inyong lahat. Sa kabila ng kalungkutan, ako ay nakapagpundar ng lupa at tinalan ko ito ng eskwelahan, manukan at klinika. Bilang ina, labis ang aking pag-alala at nananabik sa iyo, Pepe. Kuha ako sa iyong kasimulan dito sa dapitan. Ngunit kailangan ko nang bumalik sapagkat malubhan na ang kalagayan ng iyong anak. Ayos lang po, ina. Ihalik niyo na lamang ako sa kamay ng aking ama. Papasalamat ako sa iyong pag-opera sa aking mata. Malinaw akong nakakakita ngayon, ngunit mas natatanaw ko ang iyong pagdurusa. Dr. Rizal, ako nga po pala si Manuela Orne at siya rin po pala si Josephine Bracken at ang kanyang ina. At sinamahan ko po sila dahil ang akala nila ay nasa Manila ang iyong klinika. Can you do operation to my papa? No,
is complicated. Then it's time for us to go. No, I love you, Josephine. I fear that it's just your loneliness. No, believe me. Sorry, I can't leave him. We need to go back to Hong Kong. He took care of me when I have nothing. Are you coming back? I don't know. I really don't know. Everything will be alright. Go ahead. You came back, Josephine? Padre, nais sana namin magpakasal. Hindi ako nagkakasal ng ereheng katulad mo. Wala akong problema sa pagkakasalan mo. Ikaw ang may problema. Magbalik loob ka muna sa Iglesia Katolika. Do you accept me as your husband? Yes, I do. You know what I think? The people are happy before I came. Now, they said we are living in sin. My mother said, it's better to live in sin. Your mother speaks beautifully. Ayaw niya ng santol, gusto niya daw lansones. Gusto niya ng lansones. Magpitas ka ng lansones. Por favor, ora mismo. Paalam anak Francisco, patungo ka na sa lugar na walang nakakaiso. Dr. Rizal, naparito ako upang sabihin sa iyo, itinatag ang lihim na samahan, ang kataas-taasang kaganang-ganahang katipunan ng mga nakakabay. Ayunin nitong ipaglaban ang kalayaan ng sambayanan sa pamamagitan ng armas. Kami ang bunga ng iyong mga libro. Pinapunta ako dito ng Ginoong Andres Bonifacio upang sabihin sa iyo na kahit anong oras ay maaaring sumiklap ang bagsikan. Tigilan niyo ang kaibang ito. Hindi pandang Pilipinas para sa revolusyon. Baka kung anong gawin sa'yo ng mga praile kung sakaling mag-alsa ang sambayanan. Kung puputo ang magsikan, huwag na kayo lumingon pa para lang sa isang tao. Kita akong balita. Umayag ng Espanya para manigdihan ka sa Cuba. Kung kailan handa na akong maniraan dito, ngayon pa ito dumating.